okay lang na ako na lang lagi ang gamitin niya. Oo, sa mga issue niya. Bakit pati si Alex? Is based on the facts of the declaration of nullity. There is a marriage contract. That is very obvious. I'm touched. He was so game. Ginawa ko lang naman to para sa mga bata din. Grabyado na yung mga bata eh. Wala akong nakikita sincerity sa isang taong katulad ni Rosana Rosa. Si Ate Pia ngayon medyo... Feeling under the weather. May sakit ang bata. May sakit ng konti. Tinrang kaso yata eh. Baka sobrang masyadong napagod dahil maraming ginagawa. Oo naman, ginagawa. Sigurado namin na ngayong hapon, na walang hindi malilibang sa mga istorya natin. Sigurado yan. Ito na, at hindi rin kayo magsisisi sa pagtutok sa amin dahil sa mga bagong showbiz balita, naku na napakasarap subaybayan. Eksakto, sulit ang inyong panonood, kaya wala po tong lipatan, di ba? Uya-uya! Hey! Hey! Yan! Siyempre. Okay, umpisa mo na, Goma. Yan. Okay, hindi na ako magpapakatagal pa. Hindi ko na mapigil eh. Itong kwento dito sa S-Files, nagsimula ito parang chismis lang, parang maiingay na balita lang. Tungkol sa isang babae na may, eto ang storya, parang nabuntis siya nung young actor. Uy! Hey! Ngayon, Hey! talagang, hey! Pero hinahabol niya dito yung obligasyon nung lalaki sa kanya. Yun. Ngayon, ang tanong, kung kayo, yung babae, kayo ba ilalantad para sa karapatang gusto niyong ipaglaban? Panoorin natin to. Nako. Isang ina, umaapila sa young actor na sustentuhan ang dalawang anak nila. Wala pa man sa sustong edad, ay nagkaroon na ng mabigat na responsibilidad ang bagets na aktor na ito. Dalawang anak ang sinilang dahil sa pakikipagrelasyon niya sa isang non-showbiz girl. Noon pa man, ay hindi na sapat ang sustentong binibigay niya sa kanyang mag-ina. Panggatas, 500. Pag tinatawagan ko na walang gatas, nagbibigay yung mami niya ng 500. Sa pagsabak niya sa pag-aartista ay umasang ina ng anak niya na magbabago ang support ang binibigay sa kanila. Ngunit nauwi sa wala ang kanilang akala. At ang masakit pa, itinatwa pa di umano silang mag-iina. Mabas yun. Sabi niya i-deny daw niya. Dahil hindi daw alam ng mga handler niya na may anak siya. Sino ang young actor na sinasabing hindi tumutupad sa responsibilidad niya sa kanyang mga anak? Alam kaya ng kapatid niyang sikat na matinee idol rin ngayon ang problema niya. Kung ikaw ang inang binigo ng ama ng dalawang anak mo na minsan ay iyong minahal, lalantad ka ba para malaman niyang may pagkukulang siya? Ang buong kwento, alamin, abangan. Nako, matindi yan. Ano yung sinasabi Ano mo? sinasabi mo kanina? Mabigat yan kasi ang pinaglalaban ng babae, bakit naman daw 500 a month na binibigay na panggatas? 500,000? 500 pesos. Panggatas a month. Kulang pa man text yun eh. Malamang ikaw, madalas ka sa ganitong sitwasyon. Naranasan mo na ba yung maipit sa pagitan ng iyong pamilya? Ang ganda ng intro mo. Ng taong mahal mo? Bakit ako example? Sige, ikaw na lang. Ang dami naman pwede example. Bakit ako? Gaano ba kahirap manimbag sa sitwasyong ito? At paano kung kailangan mo na mamili? Nako, Yung kadugo mo ba? O yung talagang tunay mong mahal? Yan. Panoorin natin to. Ang hirap naman nun. Alex Crisano, naharap sa kasong molestation at acts of lasciviousness. Maingay na pinag-uusapang buong linggo ang muli na namang pagkasangkot ng boyfriend ni Ethel Buba na si Alex Crisano sa isang matinding issue. Minules siya umano ni Alex ang housemaid nila dahilan para magsampa ng kaso laban sa kanya. Kakabit ng isyong ito, naging usap-usapan rin ang ginawang pagsama ng kapatid ni Ethel na si Bobita sa naturang housemaid na maghahain ito ng reklamo laban sa kasintahan ng ate niya. Indikasyon ba ito na may katotohanan na nga ang unang napabalitang hindi magkasundo ang boyfriend at mga kaanak ni Ethel? Si Ethel Buba, hindi maiwasang maipit sa gitna ng pamilya at kasintahan niya. Ngayong hapon, Ethel at kanyang pamilya magkakaayos na kaya? Ano nga bang mas matimbang kay Ethel? Ang lugso ng dugo o bulong ng puso? Yan ay isang desisyon na sana hindi ko kailangan gawin. Yan. Habang ako'y nabubuhay. Pero Kaya talagang... yung mga kasambahay mo, huwag mong papatulan. Ganun yung storya nun eh. Hindi, pero minsan talagang mahirap mamili sa pag-ibig at saka yung pamilya. Naranasan ko yun eh. Pinili ko So pamilya. tama ngang Pamilya, example ka. pinili ko. Siyempre. Pamilya. Okay. Iba-iba yung pamilya. Ito pa isang mainit na pinag-uusapan. Ilang araw na to, kasalang dito nyo lang nabalitaan
Oo. Dito lang. Oo. Sa atin lang. Una-una. Ni-research talaga. Teka muna, pero kung hindi totoo to, bakit may annulment na ahantungan? Ika nga sa kasabihan, if there is smoke, there is cigarette. Ito ang kwentong hindi namin lulubayan. Tututukan namin, panoorin nyo to. Di pa man umaaming kasal na, Christine Hermosa nag-file na ng annulment laban kay Dieter. Isang storya ng pagsasamang minsan nang naging sentro ng usap-usapan. The fact na nagpakasal sila, they went through the process of getting secretly civilly married. Maski wala yung papers. Nagsimula ang lahat sa blind item na pinangalanan na nagpunta sa HAE Nueva Ecija para kausapin niya si Mayor Tony tungkol sa pagpapakasal. Isang pagsisiwalat ng lihim na kasalang dito sa S-Files nagsimula. Hindi, pinakita nila kung yung mga kumpleto na yung mga requirement. Pwede na yun. Dahil kayo pala nasa ustong gulang. Dahil legal naman yun. Isang exclusive report na kahit kailan ay hindi nasagot ni Christine at Dieter dahil walang inaamin. Ito isang kasalang nananatiling malaking palaisipan. Pero ang pagdududa tila nawala nang pumutok ang balitang nag-file ng annulment si Christine Hermosa. Last June 17, a case was raffled to my sala filed by a certain Christine Aurelie for annulment. Marahil mas mahalagang tanong na tumatakbo sa isipan ninyo. Bakit nagpawalang bisa ng kasal si Christine kung ayon na rin sa kanilang pananahimik ay wala naman daw pag-iisang dibdib na naganap? May kasalan nga ba o wala? Dito sa S-Files nagsimula. Dito rin tutuldukan ang lahat. Kwentong tutukan ninyo. Abangan. Mabigat ang kwento. Tutuldukan daw natin ngayong hapon. Question. Is there such a thing as secret marriage? Wala. There's no such thing as secret pag dalawa na kayo. Ang secret, isa lang eh. Sa sarili mo lang. Ikaw lang nakakalam. Ikaw lang nakakalam. Once na sinabi mo sa pangalawa, it's never a secret anymore. At saka yung secret marriage, magiging public document yun eh. Oo naman, at saka kung ganyan lang kaganda pakakasalan mo, ako gagawin ko in grande. Iyon na! In grande ko. Sunod, Anay Lolit Solis, duda pa rin kay Rosana Roses? Kagustuhan ni Osang na makipagbati kay Vicky Bello. May iba pa bang motibo? Troy Montero, umaming apektado sa chismis kina Aubrey Miles at Paolo Bejones. Teka, ako yun ah. Paglabas ng kinikimkim niyang saloobin, huwag palalampasin. Peace tayo. Oh, hello friend. Hoy, I was at the very Shalang Country Club in Alabang last week with my friends. Thought I needed to relax dahil sobrang hectic ng schedule ko this past few weeks. And as I was enjoying my fresh buko juice under the sun, nagulat ako and I can't believe my ass na sight ko there. Si Ina Raimundo together with her very cute na mga chikiting while enjoying in the pool of the said club. Yes, as in after so many years na di ko siya nakita, I never really expected to see her there. Yeah, with my family kasi Father's Day. Kaya nag-swimming kami. Pag weekends talaga, pumupunta kami doon para mag-relax, mag-swim, mag-enjoy. Woman of leisure, gano'n, no? Yung lifestyle ko very quiet and simple. I'd say, winner na talaga itong si Ina dahil aside from buhay reyna na siya, courtesy of her super yaman na Canadian businessman jowa, very happy pa siya sa kanyang family life. Hello, nandiyan ka pa ba? Kasi according sa friends kong staff sa country club na nirampahan ko, hindi lang daw si Ina ang celebrity na nandun last week dahil Senator Bong Revilla also dropped by there para mag-gym. Regular daw kasi si Cap dito every week. At na-impress talaga ako dahil kahit sobrang busy ng schedule niya, may time pa rin siyang mag-gym. Kaya lang halos maloka ang buong staff ng gym nang minsang makasabay ni Bong na di nila na-expect. Tanong, friend, sino ang girl na nakasabay ni Bong at nakita pa ng staff na binati niya ng hi? Yeah, si Miss Desana. Nakita ko siya. Okay naman, at least nangitian naman, batihan kami ako, hi. First time ko lang siya nakita. Tuwa naman ako at mabait naman siya. Tuwa naman ako at least hindi naman pala sa akin dahil unang-una hindi naman talaga ako kialam doon sa ano na yun. Well, that was really nice of Bong naman, knowing the fact na dinamanda ni Tina ang best friend niyang si Ipe. At least kind pa rin siya sa mga taong hindi masyadong nice sa mga friends niya. Just like my Greek chika, sobrang ma-impress ka talaga. O paano friend? Next time na lang ha? See ya! Ayos lang kasi
Sa amin, sanay na kaming malaman yun eh. Very good. Mark, Jenilyn, di ako naniniwala nag-break yan. Na nagkabalikan, anong balita mo? Ay, hindi rin ako naniniwala dyan nagkabalikan. Hindi ka rin naniniwala nagbalikan sila. Ay, hindi. Anong pinaniniwalaan ko? Tatanungin mo Ano pinaniniwalaan mo? Wala, bahala sila sa buhay. Sayang, nagkabalikan. Kung di sila nagkabalikan, kami na ni Mark eh. Siguro yung mata niya, lagi lang kay Jen. Oh, trust and patience. Behave. And you? It's none of my business. Pakinggan ng isa't isa. Text mo ako, papayuhan kita. Yan talaga. Pero kayanin mo yan. Ganda-ganda mo eh. Ang tambalang kinakikiligan ng lahat, ngayon nagkabalikan na nga. Pero kakayanin ba nila sakaling hindi pa rin sila tantanan ng intriga? Eto, nakabalita ako. Pakikwento mo nga naman sa amin, Mark, Jenilyn, paano kayo nagkaroon ng reconciliation? Siguro mga after 3 weeks. After 3 weeks pa? After 3 weeks. Sobrang intrigang... Parang siguro na-realize namin na kailangan namin ayusin to. Hindi lang dahil sa trabaho. Dahil nahihirapan kami magtrabaho pareho. Actually, apektado kami pareha. Tapos, ano ba ba? Maraming nalulungkot daw ng mga fans, ganun. Maraming nalulungkot na tao. Tapos yun, so we decided to talk. Saka marami kaming dapat babago. Kailan kayo nagkabalikan? Victorian. Victorian. Kailan exactly? Kailan to? Last Saturday. Friday. Last Saturday. Friday yun. Friday. Mark, paano mo ba sinuyo si Jenilyn? Dinaan ko sa lambing ko. Di ba mahirap kay Jenilyn tanggapin uli pabalik si Mark? Hindi naman po. Kasi siguro sa haba na nung pinagsamahan namin, parang sayang eh. Parang hinayang kami na parang mauuwi lang sa ganun. Okay na kayo ngayon, pero parang ba't hindi parang natitigil yung chismis na may third party daw? Basta isa siyang co-artist namin na kakilala ko na nagsabi na yung girl daw is nagpapa-press release. Nagpapa-press release na yun nga daw na kami, ganun. Tapos sabi Hirap niya... talaga na maging magandang lalaki, tapos, no? yung girl daw is may asawa na, may anak, ganun, may boyfriend, ganun. So, Nung nalaman ba ni Jenny yan? of course, nagagalit siya. Part ba yan ng pinag-awayan nyo? Oo, Or kasama na yan. Sabi ko sa kanya na wala naman talaga. Sabi ko, ganun. Sabi ko, you will just trust me lang, sabi ko. Sino si Aifa? Aifa is, after Starstruck, wala pa naman sa religion wala pang nagiging relationship. Jenilyn, gaano mo ko katiwala si Mark? Siguro noon hindi pa masyado kasi... Bakit? Bakit noon hindi pa masyado? Ayun nga yung naging problema namin, yung tiwala. So ngayon, how do you trust him? Sobra. So, ngayon siguro masasabi kong... How much? Buo na yung tiwala. Paano yung gagawin na mas matibay pa ang pagmamahal? Siguro mas dadamihan namin. Mas itotodo namin yung love. Tapos yung trust, understanding, patience. Saka kahit siguro anong dumating or anong dumating na problema. Or kahit siguro mas magiging strong pa kami. Basta gagawin namin lahat para maging matibay tsaka mas tumagal kung pwede nga, di ba, habang buhay. Meron bang gusto sabihin kay Mark na... Sana tumagal pa tayo nung mahabang mahaba. Saka sana next time wag nang ulitin. Next time gawin na gano'n. Maligo ka nga. Ikaw naman, Mark, anong pwede mong sabihin kay assurance para kay Jenny? Sana tuloy-tuloy na yung pagbabago namin dalawa. Tapos, dami kayo. Sana maging sana wala nang, kahit maraming umahad lang or maraming naninira. Huwag na tayo makinig. Tayong dalawa na lang. Tayong dalawa na lang. Yung tenga mo para sa akin na lang. Ano ba ba? Ano pa ba? Yun lang. Stay sweet. Ang lambing nyo talaga. Diba? Baka naman pwedeng pakita mo sa buo nung nagmamahal sa inyo. Kung paano talaga kayo nagkabalikan at nagmahal. Yan. Ay, hindi pa tapos. Hindi pa tapos? Tapos dito, tapos kabila. Tapos baba. Ang daming kiss. Tapos gitna.
Cut. Yung mga kaibigan ko, sinisisi ang aking mga magulang kung bakit pinanganak nila ako kagad. But congratulations sa inyong dalawa. Para sa iyo, Mark. Thank you po, Kuya Joey. Thank you po. Okay. Pahinga ka na. Okay mga kaibigan, away ang Rosana Roses may bagong kwento dahil ang palaban na si Osang may balak daw magbaba ng Pride. Ang dati niyong manager na si Lolit Solis, eto na, nag-react. Panoorin niyo. Rosana Roses, gusto na raw makapag-ayos kay Dr. Vicky Bello. Linggo, June 19, 2005, nang tahasang inamin ni Osang sa isang talk show na nais niyang bisitahin at makausap ang dati niyang kaibigan at business partner na si Dr. Vicky Bello. Intingsyong pagkikipagsundo ni Osang, ikinareact ni Lolit Solis na hanggang ngayon kagalit pa rin ni Rosana. Problema niya yun. Gusto niya makapagbati kay Dr. Bello. Gusto ba ni Vicky Bello makapagbati sa kanya? Dagdag pa dito, si Dr. Vicky Bello regular daw na papanigdipan ni Osang na siyang nagpatibay ng kanyang desisyon. Niya pa, araw-araw niya napapaginipan si Dr. Vicky Bello, di ba? Pinakita na naman niya pagkasinungaling niya. Alam mo, si Rosana, lahat ng tao babatid niya ngayon dahil hopeless na siya. Bahagi ni Osang na pagkikipag-ayos kay Vicky Bello, kutob ni Manay Lolit, may tagong motibo. Siya ko yung motive niya, kaya yung makikipagbati. O ba, edi para siguro mawala yung demanda. Siguro natatakot na siya na baka maano siya sa demanda sa kanyang Dr. Vicky Bello, di ba? At sa pananatiling tahimik ni Dr. Bello, si Lolit Solis may mensahe para sa kanya. Si Dr. Vicky Bello is, di ba, isang babaeng may pinag-aralan. Big-hearted naman siya. Pag-iisipan muna siguro ni Vicky, wala akong nakikitang sincerity sa isang taong katulad ni Rosana Roses. Puro ka-plastikan. Nuknukan siya ng ka-plastikan. Magdusa siya. Troy Montero, aminadong epektado raw dahil sa pagkakalink ng ex-girlfriend niyan si Aubrey Miles kay Paulo Bidiones na nagsimula sa pagkasamang dalawa sa extra challenge na umantong di umano sa pagde-date ng mga ito. Tingnan po natin. Control what she does on her free time anymore. If she's... I don't know if the meaning behind any of this, if it's a real date or just, friends hanging out. Two people in shows seen together, they make things awesome. Pero una raw naapektuhan si Troy nang napanood ang guesting ni Aubrey sa Extra Challenge kung saan may kakaibang sweetness daw sa pagitan nito at ni Paulo. I don't know. It was quite flirtatious for me. There are some scenes there where I was kind of, biting my tongue. In respect to Paulo, he's a good guy. He's a nice guy. There's a few scenes there or a few occasions where I thought, whoa, kind of, but there's a swimsuit fixing thing. Of course, you're going to be affected if you hear things in chismis or things like that, which isn't really chismis, it's real. What comes around goes around, I guess. Kailangan maliwanagan natin mabuti ito. Paulo, halika nga rito. Please lang, explain mo mabuti ito, yung flirtatious at saka yung sobrang yung pagka-sweet doon sa ginagawa doon ng extra challenge. Ano yung tanong mo? Masyado daw kayong sweet, masyado daw kayong naglalambingan. Alam mo, awayin ko siya sa extra challenge. Hindi, bakit? Hindi, siyempre, medyo narinig ko sinasabi ni Troy, medyo konting pagsiselos dahil masyado kayong malambing. On and off the camera ba yun o ano? Yung lambingan nyo ni Aubrey. Hindi mo pwede maging off-camera yun, di ba? Kasi hindi makunan. Hindi, kasi hindi naman kami madalas magkita. Pero nag-date kayo? Nagkita kami once. Ito, may mga nakita sa amin, nag-dinner kami. Dapat kasama nga sila Aramina, sila Rufa May, hindi sila nakasunod. So, kaming dalawa nandun sa dinner, tapos may nakita, in-assume nila na nagde-date kaming dalawa lang. So, lumaki na lumaki. So, hindi, nakita ko naman ex-girlfriend eh. So, I think there's nothing wrong about it, na? Being friends with somebody as beautiful as Aubrey. Yung sa akin naman, parang, di ba, hindi naman nangangahulugan kapag nakikipagkaibigan ka o nakikipagkilala sa isang tao, pinapasukan mo na ng relasyon. Oo naman, siyempre. Pero... Pero naiintindihan ko, siyempre sa showbiz, I mean, di ba, may makita sa inyong dalawa,
Okay na rin ako doon. Kahit anong sabihin mo, okay na rin ako doon. Ito, mas magandang balita ko sa inyo. Nako po, mga kapuso, successful po ang number 1 at 55 ng GMA Anniversary. Yay! Panoorin po natin to. Maraming mga magagandang eksena. Yuhu! Mga Kapuso Stars, nagningning sa granding selebrasyon ng 55th GMA Anniversary. Star-studded at dinumog ng libu-libong fans ang number 1 at 55, ang GMA Anniversary Special na ginanap sa Aling Theater kagabi. Pabonggahan ng mga Kapuso celebrities habang rumarampa sa grandiosong red carpet. Excited ako kasi parang reunion. Ngayon ko na sila ulit makikita lahat, tapos parang masaya rin ako. We are proud to be members of the Kapuso family. And of course, in behalf of the GMA family, maraming salamat sa lahat po ang sumusuporta sa GMA. Na-feel ko na Kapuso na talaga ako. Dati kasi parang hindi. Siyempre, I'm honored to be here kasi sobrang sarap magtrabaho dito sa Kapuso Network. Maraming artista ang GMA and being a part of it is something else. So parang you're given an importance. Sa 55 years na nandyan yung GMA, at least nakahabol po ako. So maraming salamat po sa GMA for having me here. Thank you very much po. Well, nandun na tayo, no? Maganda ang buwelo. Ang layunin natin ay mas lalong maitaas ang antas ng ating mga programa para mas nakakaaliw, mas nakakapagdalang saya. And we're number 1, so something to be proud of. Well, we're on top. Let's stay on top. Let's remain humble. Ito ang kanilang gabi. Kaba, tuwa, pasasalamat, halo-halo ang emosyon ng mga nominado sa Kapuso Viewers Choice Awards. Happy, syempre. Good luck na lang sa manalo. Gusto ko lang siya enjoyin. Kung sino manalo, congratulations. Para sa ating lahat yun. Hindi, actually kasi mahirap mag-expect eh. So, bahala na. Hindi naman. Tingnan lang natin kung ano mangyari. Grabe mga kapuso, na-excite ba kayo? Hollywood ang dating. Meron tayong red carpet doon. Excuse me. May nag-text sa akin. Nanonood daw siya, batiin mo. Sino? Si Troy. Ay, hindi, si Aubrey. Si Aubrey. Ay. Hindi, alam mo ba, kasama ko si Troy sa Nepal sa Extra Challenge. Yun, ingat ka. Ethel Buba, naiipit sa pagitan ni Alex Crisano at ng kanyang pamilya. Maayos pa ba ang problema nila? Susunod, mga artistang di nagpapaiwan sa mga bagong uso, kiklalanin. Mga bagay na kanilang kinalulukuhan, aalamin sa Showbiz. Hello! Alex Crisano, naharap sa mga kaso dahil sa umano'y pangmomolesta niya. June 21, dumulog sa Kamuning Police Station ang housemaid nila Alex. Bit-bit ang reklamong inabuso raw siya ng amo. Hinawakan ng masiselang bahagi ng katawan at nang pumalag ay tinutukan ng baril at pinagmumura. Nagpasya ang housemaid na idulog ang pangyayari sa pulisya. Sa paghain niya ng reklamo, sinuportahan siya ni Bobita, kapatid mismo ng karelasyon ni Alex na si Ethel Boba. Nauna nang napabalita na hindi umano magkasundo ang pamilya ni Ethel at si Alex. Ngunit mariin niyang itinanggi ang isyu. Pero sa pagputok ng isyung ito, hindi na maitatago tilang meron na ngang hindi pagkakaunawaan sa pagitan ng dalawang kampo. Kahapon sa Star Talk, inilabas ni Ethel ang soloobin niya sa pagkakaipit niya sa naturang iskandalo. Actually ako talaga yung sobrang naiipit dito. Kahit hindi ako yung sinasampahan nila ng reklamo. Siyempre boyfriend ko to, tapos kapatid ko yun. Bakit I think it's jealousy. Siguro kailangan namin Bobita is jealous? Yeah, I think she is. Hindi na rin umano naintindihan ni Ethel kung bakit kailangan pang makisakay si Bobita sa intriga. Okay lang na ako na lang lagi ang gawin niya nga. Gamitin niya. Sa mga issue niya. Pero yung ganito, kasi sobrang nakakapagtaka eh. Bakit pati si Alex, ano bang gusto niya, maghiwalay talaga kami. Yung parang nakalimutan niya na ate niya pa din ako. Diba?
inilabas na rin ni Ethel ang mga hinanakit niya sa sariling pamilya. Tayo, wala na kaming bonding. Sobrang nakakawis. Ang father mo ba nakausap mo na about this? Ano, hindi. Ewan ko, wala. Ayaw niyang makipag-usap sa akin eh. Hindi ko alam kung bakit ganito. Sobrang obligasyon ko na yun, alam ko yun. Pero wag naman nila dapat ako ite-text na, ate, pasukan na, yung obligasyon mo, nakakalimutan mo na ata. Yun ang medyo nakakasakit ng damdamin eh. At tumatanda na ako, paano naman ako? Huwag naman kayong laging dumipende sa akin. Gusto ko nang gumib up na rin sa kanila. Mas naniniwala rin umano si Ethel sa kwento ni Alex. Base na rin daw sa pagtatapat ng isa pa niyang kapatid. Sabi ng kapatid ko, ate, nagsisinungaling sila. Alex pa rin talaga. Naniniwala. Kasi sa mga sinabing ito ni Ethel, nangangahulugan na bang handa siyang talikuran at kalimutan ang pamilya niya sa ngalan ng pagmamahal. Sa mga intrigang harapin pa nila, hanggang saan kayang ipaglaban ni Ethel ang relasyon nila ni Alex. Kung kaanak ka ni Ethel, ipaglalaban mo ba sa tingin mo ay makakabuti sa kanya? O hahayaan mo na lang siya kung saan siya liligaya? Ang mga kasagutan, iisa-isahin. Sina Alex at Ethel at ang pamilyang may sama ng loob na di manon sa kanila. Alitan kaya'y matutulba ka na. Live dito sa S-Files! Sa kaguluhan pong umaabot ngayon sa buhay ni Ethel at sa kanyang mga pamilya, ngayon po ay sa kauna-unahang pagkakataon, makakasama po natin ang pamilya na upang sagutin ang mga isyong umiikot ngayon sa hangin. Mga kaibigan, kasama po natin si Bernard at si Junjun, kapatid ni Ethel, si Mami Emmy at saka si Nika. Magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon po sa mga... Sa puntong ito po, narinig niyo siguro yung mga sinasabi ni Ethel. Ano bang nasa loobin niyo ngayon na narinig niyo nagsasalita si Ethel tungkol sa isyong ito? Lalo-lalo na ngayon, siyempre, asahan natin na nanonood si Ethel at hihingan natin din siya ng konting opinion doon sa mga sasabihin niyo. Mami? Doon sa mga sinabi niya na, tungkol saan yun? Sa mga pangyayari na katulad ng sinabi ni Ethel na matagal na raw na may inggit o di pagkakaunawaan sa pagitan ni Bobita at Alex. Totoo ba ito at bakit anong dahilan o sinusuportahan ni Bobita yung yaya ni Alex instead na si Kasi kaya niya lang Ethel? sinuportahan yun siguro. Dahil babae rin siya. Siyempre, masakit sa isang babae na siguro na molestya, ganun. Pero hindi pa natin sigurado kung totoo yun. Pero siyempre, lumapit sa'yo, umiiyak at humihingi ng tulong. Kaya niya tinulungan dahil sa pareho silang babae. Pero Mami, totoo bang may pagkakaelitan si Bobita at saka si Alex? Hindi ba sila nagkakasundo? Nag-aaway ba sila? O talagang hindi lang nila gusto at isa't isa? Siguro meron nakita si Bobita na hindi magandang pag-ugali ni Alex. Kaya hindi niya gusto si Alex. Ayun. Sa mga kapatid niya, narinig ko kayo na sinabi ni Ethel na na-offend daw siya sa mga natanggap niya mga sinesend yung text. Katulad ng ate, bayaran niyo daw ang tuition fee ko. Parang masyadong sinusubo ang obligasyon sa kanya. At tumatanda na raw siya at dapat naman daw niya isipin ang sarili niya. Anong reaksyon niyo rito? Never ko po yung... Hindi po ako nag-text talaga ng... Nang ganon? Oo. Pero nag-text ka sa kanya? Oo, pero hindi naman ganong klase na ganyang klaseng salita. Pero siya nga ba totoo nagbabayad ng tuition fee mo? Oo, siya. Pero minsan nga, nahiya pa akong humingi, alanganin eh. Dahil, siyempre, pinag-aaral lang ako. Actually, kasi siya naman kasi ang nag-offer sa kapatid ko na pag-aralin siya. Eh, siyempre, obligasyon naman po niya, di ba? Pero minsan ba naisip nyo rin na may buhay din sarili si Ethel para sa kanyang sarili? Opo. Pero kasi, open naman siya sa amin. Kasi, open siya sa inyo. Mami, itong isang salita na sinabi ni Ethel, medyo bumabagabag din sa akin. No? Parang may sinasabi kayo, may sinasabi Yaya, may sinasabi si Bobita, at meron din sinasabi si Alex. Ang tema ng pangyayari sa aking pagkakaramdam, mas naniniwala siya dun sa sinasabi ni Alex. Ano po reaction niyo dyan? Hindi ko alam kung yung mga pangyayari. Kaya
Hindi ako makakapagsabi kung sino talagang totoo yung sasalita. Ikaw, Junjun? Actually, ako mismo yung nilapitan ng yaya bago si Bobita. Bali, humingi siya ng tulong sa akin. Punta siya ng bahay, pinalayas daw siya ni Alex. Tapos, sinabi pa ni Alex na binigyan niya ng pera. Pero yung pera na binigay niya, lang po yun eh. Yung salary niya po yun. Tsaka yung utang na Alex na salary na hindi pa nababayaran. So, sa mga tweed, hindi ba kayo nasasaktan na mas pinaliwalaan si Alex kaysa sa mga sinasabi niyo? Masakit po. Masakit. Mas masakit. Hindi naman kaya kayo galit kay Alex dahil nagsiselos kayo sa atensyon na binibigay ni Ethel sa kanyang boyfriend? Hindi po. Kasi minsan na rin po kaming pinagkaitan ng na yan. Ng ano? Yung attention po. Ganun na lang. Ano ba ang klaseng pakikisama ni Alex ang ginagawa sa inyo? Anong ayaw nyo kay Alex? Mami? Kaya, hindi ba may question na? Kung magkakabati-bati pa ba? Ganon. Sa palagay ko, hindi Mami, bago yon. Yan. Anong ayaw nyo kay Alex para kay Ethel? Marami. Marami. Katulad ng? Para kay Ethel? Yung parang talagang yung parang nilalayo niya. Katulad nung nakaraan, nagkita kami sa elevator. Elevator. Tapos, kinakausap ako ni Ethel. Sabi niya, Mama, saan ka pupunta? Sabi niya. Tapos, si Alex naman, hinihila niyang ganun, hinihila. Nag-uusap kami, hinihila niya. Sa mga katwid, Mami, parang inilalayo niya. Nilalayo si Ethel sa pamilya. Sigaw na lang na, sigaw. Mama, saan ka ba pupunta? Ganon. Jun, Bernard, bilang mga lalaki, kayo nakakaramdam kayo yan. Ano kaya ang pakiramdam nyo sa balak ni Alex kay Ethel? Siguro yung talagang mahiwalay kami kay ate. Tulad ngayon, talagang halos parang hindi na kami nakikilala ng ate ko eh. Masakit para sa amin. Pag nalayo ba si Ethel sa inyo at sinasabi yung nilalayo ni Alex si Ethel sa inyo, maapektuhan ba kayo? Oo. Hindi, sabi ko sa kanila, mag-ano na kayo ng sarili nyong buhay kasi darating araw na magkakahiwalay-hiwalay rin kayo, dapat isipin nyo rin yung kinabukasan nyo dahil mamaya nandiyan dyan, tas bigla kayong binitawan. O, para kayong wala kayong matirahan, wala kayong hanap buhay, hindi man lang kayo na kaya kailangan isipin nyo na rin habang maaga. Mami, may pag-asa ba bang maayos ang pamilya nyo at ang samahan nyo ni Ethel, ni Alex at magkakapatid? Yung maayos man o hindi maayos, baliwala na rin. Kasi hindi naman kami pinapaniwalaan ni Ethel. Katulad nung pangyayari na nanonood ako ng DVD. Tapos, kinuha ni Alex yung ang DVD. Pinakuha kay Tingkoy. Sabi ko, bakit mo kukunin yan? Nanonood ako. Sabi, pinapakuha eh. Sabi ko, napakabastos naman nun. Tapos sabi ko, kinuha niya. Kasi manonood daw yung mga anak eh. Ang daming DVD dyan. Nagkalat, ba't hindi yun ang gamitin niya? Sabi kong gano'n. Tapos, marami. Minsan, nagmumura siya. Ako, minumura niya. Tapos, meron ding mga... Marami talaga na... Mami, halimbawa, kung tuluyan na nga bang piliin ni Alex si Ethel at mawala kayo sa litrato, ano kaya ang mararamdaman ng katulad mo, Mami? Anong mawala sa litrato? Ibig sabihin talagang piliin na ni Ethel si Alex at nakalimutan kayo? Okay lang. Kasi doon naman talaga papunta siguro yun. Kung talagang caring niya yung ugali, kahit binabastos kami. Paano na yung pag-aaral ni Junjun at saka ni Bernard? Hindi, sanay na rin po kami sa sanay na rin po kami sa hirap. Alam nyo, maaaring nakikinig sa atin si Ethel, At pinakikinggan niya, nasa likod natin ngayon siya. At sa mga sinasabi nyo, medyo
masalumuot ang mga pangyayari. At alam nyo sa opinion ko lang, minsan talaga may mga pangyayaring dapat mamili ang tao sa buhay niya. Pero bilang pamilya, minsan mahirap din kalimutan yan. Pero sa pagmamahal naman ni Ethel, di natin maaaring husgahan dahil meron din naman siyang buhay na dapat niyang sundin. Sana maayos-ayos na itong kaguluhan na ito at sana ay magkabati na kayo mga pamilya at magkaintindihan sa kanyang minamahal at alam ko naman din minamahal niya kayo. Amin. At mamayang konti po ay makakausap natin si Ethel. Kausap ni Goma para sa mga binanggit niyong mga pananalita. Kaya Mami, anong mensahe mo kay Ethel? Mahal ka namin, Ethel, kaso gusto namin malagay ka sa tahimik. Yung tahimik, parang hindi naman tahimik yan. Yung lalaking, kasi kung mahal ka niya, mahalin niya rin kami, di ba? Dapat igalang niya rin kami. Yung mga pinagagawa niya sa akin, hindi naman kagalang-galang yun. Hindi naman ho kaya na hindi naman si Ethel lang hindi gumagalang. At palagay ko sa buhay ni Ethel, at binanggis niya, andyan na siya habang panahon sa inyo, simbolo ng pagmamahal at paggalang sa inyo. Hindi naman kaya may ibang tao na hindi gumagalang sa karapatan niyo. Bernard. In short, alam natin na mahal kayo ni Ethel at ginagalang kayo. Apo. Meron kayang mga tao na talagang sa kadahilanan ng sitwasyon, medyo lumalabas na hindi gumagalang doon sa samahan niyo. Siguro naapektuhan lang siya, na-influensyahan. Na-influensyahan lang siya. Sa nakasama niya. So, Mami, Junjun, Bernard, maraming salamat sa inyong pagpunta rito. At napakaganda ito para mabigyan linaw yung mga nangyayari ngayon sa buhay niyo. At lalong-lalo na sa pag-ibig ni Ethel. Maraming salamat po. Mga kaibigan, abangan niyo po ang kasagutan ni Ethel at kakausapin siya ng ating kasamahan upang maibigay naman niya ang kanyang side para po sa mga binigkas ng kanyang pamilya sa pagbabalik po ng S5. Okay mga kaibigan, medyo mainit yung story natin today. Nakausap na ni Joey kanina yung nanay at saka mga kapatid ni Ethel Buba. Ngayon naman po makakasama natin si Alex Crisano at saka si Ethel herself. Ethel, Hi. Kumusta ka na? Ito, medyo masakit pa din yung nararamdaman ko. Anong nararamdaman mo? Kasi kagabi, pagkagaling ko sa Aliw Theater, tinext ko yung kapatid ko. Tinext ko yung si Ting ko yung nakakap kanina. Sabi ko, kasi siya yung lagi kong tinetext eh. Tapos, tinawagan ko na lang siya. Tapos, sabi ko, hello. Sabi niya, di ba ikaw ang tumawag? Tatanungin ko lang kung ano yung gusto mong mangyari. Tapos, yung mama ko nag-text sa akin, sobrang magulgol na ako kagabi. Kung ano-anong gamot na ininom ko para kumalma ako. Kasi, nag-text siya sa akin ng sobrang hindi ko matanggap. Alin? Na sabi niya, bakit hindi pa kayo magpakamatay ni Alex? Sabi ni Tingkoy? Hindi, ng mama ko. Ng mami mo? Okay. Para malaman ng buong mundo. Hindi ko binara yung text para meron akong ebidensya. Tapos, nag-reply ako, sabi ko... Ebidensya? Bakit? Gusto mo demanda? Hindi. Para lang kung merong tumingin ng cellphone ko na dinext ako ng gano'n, sabihin ko lang na hindi ako nagsisinungaling. Nag-text back ako sa kanya. Actually, hindi ba nga ako natutulog kasi nga sobrang dinadamdam ko talaga yung sinabi niya. Na sabi ko, ang salamat sa Diyos, buti hindi pa huli ang lahat. Ngayon, nalaman ko na hindi ka lang naging mabuting ina sa amin. Sobrang sama mo pa dahil gusto mo pa akong mamatay. Ganon ang tinext ko sa kanya. Kasi nagulat ako eh. Totoo ba na First time siya nag-text totoo ba na sa akin sinabi mo na gusto mong humarap sa mami mo? Pero hindi mo magawa? Oo, kasi alam naman niya eh. Lagi siya na dun sa
sa bahay ni Bubita eh. Kasi siya naman yung parang yaya ni Bubita ngayon. Siya yung naglilinis, siya yung naglalaba. Kasi siguro wala siyang time. Okay. Teka, balikan natin yung dating senaryo. Kasi may kinikwento yung mami mo kanina eh. Dati, magkasama kayo sa townhouse mo. Hindi. Kwento mo sa'yo, paano yung setup niyo dati? Mga kapatid ko, Okay. before din kami sa Commonwealth. Okay. Tapos, yung mama ko, pumapasyal sa Commonwealth. Halos doon na rin siya minsan nakatira. Okay. Tapos, pero Halos hindi siya doon na may... rin siya tumitira. Ibig Oo. sabihin, may bahay yung nanay mo na iba. Meron siya doon Tapos sa tumitira, Tondo. pero doon siya natutulog sa inyo. Oo, pumapasyal siya. Sinong kasama mo doon sa bahay mo? Yun, sila, mga kapatid ko, si Bubita, yung mga Dalawang lalaki. lalaki. May isa pang lalaki kaso, Okay. nagsarili na yon. Okay. Tapos, syempre, nakaipon na ako. Iniisip ko naman na, gusto kong bumukod. Townhouse mo yun? Oo. Tapos nakabili ako ng kondo. bumili ka ng kondo? Mm. Okay. Tapos, ngayon, dati, doon ako nakitira kay Alex sa Okay. Eastwood. Okay. Halos, kami, mag-1 year kami doon. Tapos, nung nakabili ako ng kondo, kasi sobrang mahal doon, sabi ko, Okay. bakit hindi ka na lang dito sa akin? Sabi ko, ikaw na lang Doon sa magbayad condo lahat. mo? Oo, ikaw na And lang then magbayad Alex lahat. started staying with you? Mm-mm. Okay. Yun, ganun ang naging settlement namin na siya yung magbabayad ng kuryente, ng tubig, lahat ng bill. So share. Oo, ganun. Okay. Bakit ayaw ng pamilya mo kay Alex? Sana wala kaming ganung picture. Oo. Kasi enchanted Kasi pa kami. yun ang sinasabi ng mami mo kanina eh. Ah. Yung kinikwento niya, is it true, Alex, that there was a time that the mom of Ethel was watching a DVD and you asked somebody to get it from her while she was watching it? There was a DVD. Yeah, there's 2 DVDs in the house, and one was broken. So I thought she was sleeping. Okay. Because she's laying on the floor, and I don't know if her eyes are closed because it's dark. Okay. So I asked the kapatid, "Hey, can you get the DVD for me? Because Mamang sleep." And then yung kapatid, "Oh, mommy's up." I said, "Okay, then forget it. Okay lang, bahala. I'll watch yung DVD, the broken Okay. DVD upstairs." That was it. I mean, they're trying to make a story, nothing at us. You know what I'm saying? So this is what they want. This is really what they want. So Ethel, sino nakatira dun sa townhouse? Sila. Sila? Ano na lang. Nakabukod ka na? Yung dalawang lalaki, tsaka yung asawa niya, tsaka yung baby niya. Okay. Yun na lang ang nakatira ngayon sa townhouse. Pero ang sinasabi nila kasi kanina, ang lumalabas, parang pinapromise mo sa kanila o sinasabi mo sa kanila na, sige, susuportahan ka namin. Parang ginawa mo obligasyon na tulungan sila. Tama ba yun? Oo, sinusuportahan ko naman Okay. sila eh. Oo. Kahit yung bahay na yon, sila na yung nakatira, pagkain nila. Hindi mo sila pinalis doon? Hindi ko sila pinalis. Okay. Pero, bago ako umalis ng Hong Kong, kasi may advisor na ako ngayon. Advices tungkol saan? Yung mga ganitong problem. Okay. Sobrang siyang naawa sa akin eh. Matandang girl na siya. Tapos, sabi niya, hindi na tama yung ginagawa ko kasi parang, sabi niya, sa Bible nga yun na masama daw ang mag-tolerate. Kasi nakita niya yung mga kapatid ko, ang lalaki ng katawan, hanggang ngayon umaasa pa. Ilan taon na ba yung dalawang lalaking kapatid mo? Yung isa, 24, tsaka 26. Yung dalawa kanina nandito? Mm. Nagtatrabaho ba sila? Wala. Bakit wala? Bakit wala? That's the reason why we're on here today, because what's going on between Ethel and her family. Okay. Ayun, ganun talaga siguro. Baka hindi kayo ni-spoil mo, kaya hindi nagtatrabaho? Nung una, naisip ko yun eh. So, sobra sigurong na-spoiled. Okay. Na, kasalanan ko din, na-spoil sila masyado. Kaya, ganito nangyari. Ethel, yung mami mo, tsaka yung pamilya mo nasa likod. Okay? Ang pinaparating niya, makausap ka pero parang ayaw mo silang harapin. Kasi kagabi, ito lang parang yung mga text niya Okay. sobrang Tapos may nagsabi pa sa akin na na ngayon may lumapit sa akin na bakit ganun yung mama mo? Tinanong ko siya, anak mo ba si Ethel Buba? Sabi niya, hindi ko siya anak. Anong ibig mo sabihin? Hindi ko alam. Parang sabi niya, dinideny ka niya? Dinideny niya ako. Sabi niya, hindi ko siya anak. Ang anak ko lang Hindi niya kayang harapin ka? Hindi ko alam kung ano.
Gusto ko nga malaman, sana nga ampo na lang ako eh. Sabihin mo sa amin, Ethel, ano ba ang naging kasalanan mo sa pamilya mo? Ang naging kasalanan ko lang siguro, ganito lang yan eh. Binigay ko na lahat, pero parang kulang pa. Ang alin? Kulang pa, parang binigay ko yung kamay ko, parang gusto nila, buong katawan ko. Ganon. Ang ganon eh. Ethel, si Alex, ano ang kasalanan ni Alex sa'yo? Mahalin niya ako. Kasalanan niya magmahal? Wala siyang kasalanan sa akin. Okay. Wala. Wala siyang ginawa sa akin. Matagal na kayo magkarelasyon, di ba? How long has it been, Alex? About 1 year now. A year and 2 months. It's been going strong, and the relationship was never affected by the video. No, it made us stronger. It made us stay together much more deeper, and we understand each other even more. It's just that ever since Bobita, tried to become a showbiz person, they started with the mother, then it started with the kapatids again, and now this with sexual harassment. I mean, look at me. If I want to go do something, I wouldn't do it with her. You kidding me? I wouldn't do nothing with her. She's not on the level that I love Ethel. But they filed a case against you. No? Let them file a case against me, and I'll just counter it, because this is what they want. They want publicity to look. Oh no, because Bobita has no show now. What does she want? To be sikat, so people give her shows? Okay. It's not the way to do it. Lies. God knows the truth, and believe me when I tell you, they're gonna pay for what they done to me, but also to their sister, because Ethel took care of them for so long, and then they're gonna stab her in the back. Okay. So I think that's bastos of them. Ethel, paano niyo hina-handle yung ganyang klaseng problema? Siguro kasi nga, ako lang nakakaintindi sa kanya. Parang sobrang, siya, mas kengkoy pa siya sa akin. Alam niya kung paano ako i-pamper. Kaya, pag uwi kami ganyan, may mga ako umiiyak. Siya yung parang father ko siya, ganyan. Pero paano yung hinaharap yung sitwasyon? Yung problema sa pera, sitwasyon ng sex video, yung molestation sa katulong, paano niyo pinag-uusapan yun? Tinatanong mo ba si Alex? Totoo ba yan? Oo, naman tinatanong ko. Pagka nagkakamali naman siya, ilang beses na rin kaming on and off na rin kami nito eh. Okay. Oo. Pag mali siya, mali talaga siya. So are you willing to face your mom? Willing ka bang makiharap sa kanya? Oo, para malaman ko kung anak na talaga ako. Diba? Ibig sabihin, hindi ka sigurado na siya yung nanay mo at anak ka niya? Hindi ko alam ba't niya ako ganun. Bakit tinext niya ako ng ganun, tsaka dininay niya ako sa ibang tao na nagkausap pa kayo sa telepono? Kanina madaling araw. Siya yung kausap mo? Nagte-text kami. Nagte-text lang kayo? Nagte-text kami. Kung magkaharap kayo, paano kung magkaharap kayo ng mami mo? Gusto ko na rin maayos to. Okay lang, kalimutan ko yung lahat ng tinext mo sa akin. Baka, sabi kasi ni Tingkoy, yung nakakasing ka daw kagabi. Okay, mga kaibigan, ngayon po, kasama naman natin ulit ay yung nanay ni Ethel Buba, na si Mami Amy. Ang tanong ko sa inyo, kanina madaling araw ba, nagkaroon kayo ng communication ni Ethel? Opo. Anong klase? Nag-usap ba kayo? Nag-text kayo? Yung nag-anuhan ng mga sama ng loob. Puro text lang yun o walang usap? Puro text. Okay. Ang tanong ko ano yung pinaka-hinanakit ninyo kay Ethel? Kasi yung dapat alam niya na yung ugali ni Alex. Minsan, nambabasto sa akin. Okay. Gusto sabihin, nakikerry niya ba yun? Oo. Yung mga ganong klase. O hindi niya pa siguro alam na may mga ginagawa si Alex hindi maganda para sa akin. Pero, totoo ba na ayaw nyo nang tanggapin si Ethel bilang anak? Kasi yun ang sa pagkakaintindi ko ang sinasabi ni Ethel. Anak ko pa rin siya, kaya lang. Para sa ngayon, ayaw ko muna sanang magkaroon ng komunikasyon sa kanya habang nandiyan si Alex. Okay. So, tatawagin natin, Mami Amy, si Ethel. Pero this time, hindi po niya kasama si Alex. Ethel, halika. Ethel, anong gusto mo sabihin sa mami mo?
parang gusto ko na matapos to eh. Tanungin lang kita kung ano, kung anong sama ng loob mo sa akin. Kasi alam mo na hinihila ka ni Alex, bakit hindi ka papigil nung nandoon tayo sa elevator? Ibig sabihin, willing ka rin na malayo sa amin. Hindi. Iniisip ko rin noon, ang pakiramdam ko noong time na yon, akala ko kung pumunta ka, galing ka sa elevator, dun ka galing sa, dun sa unit ko, yung pala, dun ka galing kay Bubita. Tapos, tinatanong kita, hindi mo ako sinasagot. So, ang iniisip ko talaga, parang pinagkakaisahan niyo ako para lang Tsaka sumikat siya. bakit yung DVD, nanonood ako, ba't kinuha? Hindi, kasi why na bastos yun eh. Bakit kailangan gawin ngayon na ang dami naman DVD dyan? Maraming Sige, ganito na lang. Siguro ito na yung huling pagsasalita ko na pagsasalita ko sa TV tungkol sa sa private life ko. Saka dapat, hindi ko na yung mga i-telecast kahit kailan. Yun dapat. Kung ano mga sama ng loob mo. Hindi yung mga baon, mga dyan, whatever dyan. Hindi, network naman, pa ba yun? Mang, ako, sinasagot ko lang naman lahat ng intriga sa akin. Hindi ko tinitelecast. Ilang beses nila napanood yung life story ko, hindi ko na kailangang ulit-ulitin yon. Sinasagot ko lang kung ano yung tanong sa akin, di ba? Na pinabayaan mo na sila. Kaya sinasabi ko lang na ganito, ginawa ko to. Sinasabi ko yung side ko, hindi ko Dapat hindi ko sa private na lang yun. Hindi yung kailangan pang sabihin mo dito yung mga Mami Amy, ako tanong ko sa inyo, ano ang gusto niyo mangyari? Ano ang gusto niyo gawin ni Ethel para sa inyo? At ano na ang gusto niyo gawin na gusto niyo ba magkaroon pa ng komunikasyon? Gusto niyo ba magkita kayo? Anong gusto niyo mangyari ngayon bilang ina? Nasa kanya yun. Hindi, kayo, anong gusto niyo mangyari? Kasi pag siya, meron siyang desisyon. Kayo, anong gusto niyo desisyon? Desisyon ko, kung gusto niya makipagkita sa amin, di makipagkita siya. Kung ayaw niya na, di wag na lang. Kasi, Kayo ba? rin. Kayo bilang mami ni Ethel, tinatanggap niyo pa rin siya anak ninyo? Siyempre, saan ba siya nang galing sa akin? Kasi kanina Anak ko hindi pa na rin siya. nakakasigurado si Ethel kung talagang kayo nga ho yung nanay niya. Siyempre, gano'n naman talaga. Anong gusto niyo sabihin kay Ethel? Good luck na lang sa kanya. Tsaka sa jowa niya. Kung carry niya pa, kasama sila. Kung hindi niya na carry, nandito lang kami. Ikaw, Ethel, Pero anong gusto mong didistansya muna kami talaga. So, didistansya kayo? Dahil Ethel, ikaw? hindi ko carry yung jowa niya talaga. Okay. Sorry na lang, Tel. Mahal pa Okay rin lang. kita, kaya lang hindi ko talaga carry. Mga ginawa niya sa akin, hindi ko kaya. Bahala ka na sa sarili mo. Di, akala ko ba, Mahal kita, Tel. Gusto ko yung maganda yung kinabukasan mo. Malaki na ako. Alam ko na yung malaki kung ka ano na. Baka nagkakamali ka lang. Sana matutunan mong... Ikaw nga dyan eh. Sige. Baka hindi na Baka ikaw ilang beses ka na nga nagkamali. Mga kaibigan, si Ethel po at ang mami niya ay mag-uusap privately. Meron gustong sabihin, Ethel? Yung mga pilit na sumisira, Bubita, tigilan mo na to, please. Hindi na po ako magsasalita, basta kung ano man yung mga lumabas sa intriga, sasagutin ko na lang to, ayusin ko to, personally, hindi na sa TV. Basta bahala na lang yung mga sumisira dyan. Maraming salamat, Ethel. Mami Amy, maraming salamat po sa inyo. Mga kaibigan, masakit po sa isang pamilyang katulad yung hindi po magkasundo. Pero ang tanong namin sa inyo, sino ho ba sa kanila? Kung kayo nasa sitwasyon, sino ang dapat magpakumbaba?
Mga kaibigan, maraming salamat po. At sinamahan nyo kami dito buong hapon, ngayong linggo. Thank Next you week, so much. magkita-kita muli tayo. Marami kaming hati ng mga intrigue at balita sa inyo.